Ang tunog ng mop na humahalik sa sahig ay tanging musika sa pandinig ni Althea. 8 taon na siyang nagtatrabaho bilang janitress sa Del Rosario Industries, ang isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. 8 taon na siyang nagpupunas ng sahig, naglilinis ng mga banyo, at nagpapanggap na hindi nakikita ang mga tingin ng paghamak mula sa mga empleyadong nakasuot ng mamahaling damit. Ang bawat sentimo na kinikita niya ay para sa 4 niyang anghel, sina Maya, Carlo, Sofia, at Luis. Biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone. Nanginginig ang kamay niyang sinagot ito. Aling Tie, si Nurse Lena po ito sa Manila General. Ang boses sa kabilang linya ay parang kidlat na tumama sa kanya. Naipit po sa emergency ang anak ninyong si Carlo. Kailangan po ng agarang operasyon. Mahigit 2 milyong piso po ang kailangan. 2 milyong piso. Nabilaukan si Althea. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ang pinakamalaking naitabi niya ay 10,000 lang. Parang gumuho ang mundo niya. Napaupo siya sa sahig, hawak ang dibdib na tila sinasaksak. Ang kanyang anak si Carlo nasa panganib. Nagmamadali siyang bumaba sa lobby. Ang ulo niya ay umiikot sa pag-aalala. Saan? Paano? Wala siyang maisip. Habang papalabas siya, narinig niya ang malakas na sigawan mula sa executive floor. Napalingon siya. Wala akong pakialam sa arranged marriage na iyan, Dad. Hindi ako pakakasalan ang babaeng pinipilit ninyo sa akin. Ang boses ay malakas, puno ng galit at pagkabigo. Ito ang boses ni Gabriel Del Rosario, ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanya. Siya ang CZ. Ang kanyang boses ay nagpapatahimik sa buong lobby. Huwag kang bastos, Gabriel. Ang reputasyon ng pamilya ang nakataya, sagot ng boses na alam niyang kay Don Alejandro, ang ama ni Gabriel at may-ari ng Del Rosario Industries. Reputasyon? Anong silbi ng reputasyon kung ikukulong ninyo ako sa isang buhay na hindi ko gusto? Huminga ng malalim si Gabriel. Fine. Kung ganoon, hahanap ako ng sarili kong asawa. Ngayon din. Kasabay ng matalim na salita ni Gabriel, lumabas siya mula sa elevator, diretsong papalabas ng gusali. Ang mga mata niya ay galit na galit, hindi pansin ang sinumang nakapaligid sa kanya. Ngunit bago pa man siya makalabas, tumunog ang isa pang cellphone sa tabi ni Althea. Nakita niya ang isang mamahaling telepono na nahulog mula sa bulsa ng isang lalaki na nagmamadaling sumunod kay Gabriel. Pinulot niya ito, at nang akmang ibabalik, tumunog muli ang telepono, at ang pangalan ng tumatawag ay Don Alejandro. Hello, sir, nahulog po ti. Hindi pa man natatapos ni Althea ang sasabihin, kinuha bigla ng isang guard ang telepono mula sa kanya. Sa'yo ba ito? Ang tanong ay mula kay Don Alejandro, na lumabas na rin sa elevator, nakita ang eksena. Tiningnan niya si Althea mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao nito. May kung anong kakaiba sa titig niya. Hindi galit, hindi rin pagkaawa. Isang bagay na hindi maintindihan ni Althea. Hindi po, sir, mahina niyang sagot. Nahulog po ito sa tabi ko. Nagkatinginan si Don Alejandro at Senora Isabela, ang ina ni Gabriel, na ngayon ay nasa tabi niya. May bulungan silang hindi marinig ni Althea. Pagkatapos, bumalik ang tingin ni Don Alejandro kay Althea. Sumama ka sa akin, utos ni Don Alejandro. Ang boses niya ay kalmado, pero may bigat na hindi pwedeng tanggihan. Dinala si Althea sa isang malaking opisina sa executive floor. Ang opisina ni Gabriel. Nakaupo si Gabriel sa swivel chair, ang likod ay nakaharap sa kanila, nakatingin sa malaking bintana. Ang hangin ay tila bumigat. Gabriel, ani Don Alejandro. Heto ang asawa mo. Nagulat si Gabriel, mabilis na lumingon. Nagulat din si Althea. Asawa? Dad, ano nang ibig sabihin nito? Tanong ni Gabriel, ang mga mata ay nakatingin kay Althea na may pagtataka at pagkalito. Kung hahanap ka ng sarili mong asawa, iyan na siya, sagot ni Don Alejandro, tila wala lang. Isang contract marriage. Para sa reputasyon ng pamilya. At sa kapakanan ng kumpanya. Nagulat si Althea nang ilapag ng isang abogado sa harap niya ang isang kontrata. Maraming pahina, may mga nakasulat na hindi niya maintindihan. Pero ang nakita niya ay ang pangalan ni Gabriel Del Rosario. At ang nakasulat sa itaas, Contract Marriage Agreement. Perman mo yan, utos ni Don Alejandro.
Lahat ng gastusin sa ospital ng anak mo, sasagutin namin. At may allowance ka buwan-buwan. Sapat para sa pamilya mo. Nahihirapan si Alfea huminga. Ang anak niya si Carlo operasyon. 2 milyong piso. Ito na ba ang sagot sa panalangin niya? Pero kapalit nito, ang pakasal sa isang estranghero, isang lalaking parang nakilala na niya noon. Nanginig ang kamay ni Alfea habang hawak ang ballpen. Binasa niya ang pangalan sa kontrata, Gabriel Del Rosario. Ang puso niya ay kumabog ng malakas. Ang pangalang iyon ang mukhang iyon. Unti-unti bumalik ang alaala. Ang malakas na musika, ang amoy ng usok at alak, ang tawanan sa Imperial Casino. Ang gabi na pinilit niyang kalimutan. Ang lalaking nakasalubong niya, ang lalaking tumama sa jackpot at nagpatama rin sa kanyang puso sa isang gabi. Ang lalaking nakahiga sa tabi niya, hindi maalala ang pangalan. Tumulo ang luha sa mata ni Alfea. Hindi ito maaring mangyari. Ang mundo ay tila umiikot sa paligid niya. Tiningnan niya si Gabriel na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya, may bahid ng pagkalito sa mukha. Ang mukha niya, ang mga mata niya, kamukhang-kamukha ng mga anak niya. Ikaw, Lee. Halos pabulong na sabi ni Alfea, hindi makapaniwala. Ikaw ang ama ng mga anak ko. Si Gabriel ay tila nabato sa kinaupuan. Ang bibig niya ay bahagyang nakabukas, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ang buong opisina ay tila nawalan ng hangin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang titig ni Alfea, ang kanyang nanginginig na tinig, at ang mga katagang iyon, ikaw ang ama ng mga anak ko. Ang mga salitang iyon ay parang kumakalat na lason sa buong opisina. Anong sinasabi mo? Tanong ko, ang boses ko'y halos hindi na lumabas. Naramdaman kong umakyat ang galit sa lalamunan ko. Sino ka ba sa tingin mo para gawin yan? Narinig mo lang ang usapan tungkol sa kasal, ganyan ka nakabilis manlin lang. Ang mga mata ni Alfea ay napuno ng luha. Umiling siya, tila nagmamakaawa. Hindi ako nagsisinungaling. Naaalala mo ba ang Imperial Casino, 5 taon na ang nakakaraan? Yung gabing nanalo ka sa poker tapos bigla kang nahilo. Imperial Casino. 5 taon na ang nakaraan. Ang gabing iyon ay isang malabong alaala lang sa akin. Isang gabi na nagising akong masakit ang ulo, walang maalala at parang may kulang. Ngunit ang ideya na may mga anak ako mula sa isang babaeng hindi ko kilala at isa pa, isang janitress sa sarili kong kumpanya, ay katawa-tawa. Nababaliw ka na ba? Sabi ko, tumayo ako at lumapit sa kanya. Hindi ako pwedeng magkaanak. Ito ang pinakamadilim kong lihim, ang sumpa na matagal ko nang pinipilit kalimutan. Ang pakiramdam ng pagiging kulang. Paano mangyayari ito? Gabriel. Sigaw ni Dad, Don Alejandro. Hindi ito ang tamang oras para sa drama. Contract marriage, ngayon din. Walang atrasan. Pero, Dad, wala nang pero, Gabriel. Ang mga paparazzi ay naghihintay na sa labas. Kailangan nating ayusin ang gulo na ginawa mo. Napatingin ako kay Alfea. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay nakayuko. May kung anong kirot akong naramdaman. Hindi sa kanya, kundi sa sitwasyon. Ang kasinungalingang ito ay kailangan kong panindigan. Para sa reputasyon ng Del Rosario. Fine, sabi ko, may pagkaawa sa boses. CJ, papakasalan kita. Pero huwag kang umasa na may kung anong magbabago. Pinirmahan ni Alfea ang kontrata. Ang kamay niya ay nanginginig. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding determinasyon. Bakit? Ano nang pinaplano niya? Maya-maya, nasa loob na kami ng kotse, papunta sa isang press conference. Nakasuot si Alfea ng simpleng cocktail dress na pinahiram sa kanya. Ang mga labi niya ay pinilit ng ngumiti. Ang bawat flash ng kamera ay parang pagsampal sa mukha ko. Ang media ay nagkakagulo, nagtataka kung sino ang babaeng ito na biglang kipakakasalan ko. Res Del Rosario, anong masasabi ninyo sa biglaang kasal na ito? Tanong ng isang reporter. Umiling si Alfea. Masaya po ako. Ang boses niya ay nanginginig. Tinapik ko ang likod niya. Excited lang siya, sabi ko, pinipilit ngumiti. Ang totoo, kinikilabutan ako sa sitwasyon. Pagkatapos ng press conference, iniutos ni Dad na ihatid ko si Alfea sa Torres Heights, ang aming mansyon.
Kailangan ninyong magkakilala, sabi niya, may diin sa bawat salita. At kailangan niyang matutunan ang mga patakaran. Habang papalapit kami sa mansyon, katahimikan ang bumabalot sa amin. Ang mga ilaw ng Torres Heights ay kumikinang sa dilim, simbolo ng yaman at kapangyarihan. Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa ito, sabi ko, sinira ang katahimikan. Pero kung sino man ang nagturo sa'yo nito, malaking pagkakamali ang ginagawa mo. Humarap si Althea sa akin, ang mga mata niya ay pula sa pag-iyak. Kailangan kong gawin ito, sir. Para sa mga anak ko. Mga anak, sabi ko, may bahid ng panunuya. Huwag mong ipilit iyan. Walang kinalaman ang mga anak mo sa akin. May kinalaman sila sa'yo, bulong niya, tumulo ang luha. Gusto mong makita sila? Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero may bahagi sa akin na gusto ring malaman ang katotohanan. Ang ideya na may mga anak ako, kahit na tinatanggi ko, ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Curiosity. Saan sila? Tanong ko. Dinala niya ako sa barangay Sampaguita, isang maliit na eskinita, malayo sa Torres Heights. Ang mga bahay ay dikit-dikit, ang mga bata ay naglalaro sa kalye. Amoy kape at lumang ulam ang hangin. Malayo ito sa mundo ko. Pumasok kami sa isang simpleng bahay. Sa loob, 4 na bata ang naglalaro, ang pinakabata ay tila 4 na taong gulang, at ang pinakamatanda ay halos 10. Ang mga mata nila ay malalaki, puno ng kuryosidad nang makita nila kami. Mama, sigaw ng isang batang babae, tumakbo papalapit kay Althea. Ito si Maya, ang pinakamatanda. Sino siya, Mama? Tanong ng isang batang lalaki, itinuro ako. Si Carlo. At sa sandaling iyon, parang may kung anong bumagsak sa dibdib ko. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong may kamukha. Kamukha ko. Napatingin ako sa kambal, sina Sofia at Luis, na mahiyain ngunit ka-cute. Ang mga ngiti nila ay tila nagpapagaan ng kapaligiran. Impossible. Hindi ito totoo. Ngunit ang ebidensya ay nasa harap ko. Sila ang mga anak ko, mahina sabi ni Althea. At sila ang mga anak mo rin. Nakatulala lang ako, nakatingin sa mga bata. Si Carlo, ang batang lalaki, ay lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. Ang kanyang mga mata ay walang muwang, puno ng pagtitiwala. Ang kamay niya ay maliit, mainit. Hindi ko pwedeng magkaanak. Ito ang katotohanan. Pero bakit ang batang ito ay kamukhang kamukha ko? Ang unang gabi ko sa Torres Heights ay parang panaginip. Isang masamang panaginip. Hindi ko lubos maisip na ang isang simpleng janitress na tulad ko ay matutulog sa isang malambot na kama sa mansyon ng mga Del Rosario. Pero ang bawat sandali rito ay puno ng pangamba. Kinabukasan, maaga akong nagising. Paglabas ko ng kwarto, naririnig ko na ang boses ni Senora Isabela. Althea, dito ka sa kusina. Hindi ka namin kinuha para matulog lang buong araw. Pakilinis mo ang mga chandelier doon at siguraduhin mong kumikinang iyan. Sigaw niya na para bang isa akong ordinaryong katulong. Napayuko ako. Naintindihan ko. Ito ang kapalit ng pagliligtas sa buhay ni Carlo. Ang pakiramdam ng pagiging hamak at maliit sa harap ng kanilang yaman. Nagpunas ako ng mga chandelier, naglinis ng banyo at halos lahat ng trabahong inutos niya. Ang bawat tingin niyang puno ng paghamak ay parang sampal sa aking mukha. Sa loob ng ilang araw, ang mansyon ay naging piitan ko. Hindi ako pinapayag ang lumabas ng walang kasama at laging may nagbabantay sa akin. Ang tanging paraan para makausap ang mga anak ko ay sa pamamagitan ng lihim na pagtawag gamit ang lumang cellphone ko na itinago ko sa ilalim ng unan. Ma, kailan ka uwi? Tanong ni Maya sa kabilang linya, ang boses niya ay malungkot. Malapit na, anak, pilit kong pinatatag ang boses ko, kahit na gustong-gusto kong umiyak. Kailangan lang ni Mama magtrabaho ng husto para sa inyo. Niyakap ako ni Nana Ileti nang lihim akong pumunta sa aming bahay sa barangay Sampaguita isang gabi, pagkatapos kong matiyak na tulog na ang lahat sa mansyon. Naglakad ako ng napakalayo. Aling Tie, ano ba iyang pinasok mo? Tanong ni Nana Ileti habang nagtitimpla ng kape. Ang yaman ng mga Del Rosario, pero parang kinakain ka na ng loob ng bahay nila. Kailangan ko po, nanay, sagot ko, lumuluha. Si Carlo. Kailangan niya ng operasyon. Dumating din si Ate Bing, ang matalik kong kaibigan at kasamahan sa trabaho.
Pero ang kontrata na iyan, Aling Te, hindi ka dapat sumasama sa isang lalaking hindi mo naman talaga kilala. Paano kung ginagamit ka lang niya? Sana nga ginagamit lang ako, bulong ko. Pero mukha siyang seryoso tungkol sa mga bata. Sa kabilang banda, nakita ko si Gabriel na naguguluhan din, madalas ko siyang makita sa library ng mansyon, nakatitig sa mga lumang larawan, o minsan ay umiinom ng mag-isa sa bar. May mga gabing lumapit siya sa akin, subukang kausapin ako, pero palagi kong iniiwasan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Isang araw, hindi ko sinasadya, narinig ko ang usapan niya sa telepono. Nagtatago ako sa likod ng isang kurtina, naglilinis. Hindi ko alam, Attorney Ramon, sabi ni Gabriel. Hindi ko talaga maalala ang gabing iyon. Pero paano nangyari ito? Ang alam ko, hindi ako pwedeng magkaanak. Ang boses niya ay puno ng sakit at pagkabigo. Alam mo naman ang pinagdaanan ko noon. Ang lahat ng test na ginawa namin. Nanlamig ang dugo ko. Hindi siya pwedeng magkaanak. Paano? Paano nangyari sina Maya, Carlo, Sofia at Luis? Kung totoo ang sinasabi niya, anong ibig sabihin nito? Nagsisinungaling ako. Pero alam kong hindi. Ang sakit na nararamdaman ko ay doble. Hindi lang ang paghamak ng mga Del Rosario, kundi pati na rin ang ideya na maaaring may malaking pagdududa si Gabriel sa akin. Naramdaman ko ang unti-unting pag-init ng aking mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa aking kamay. Kinabukasan, hindi ko na kinaya. Kailangan kong linawin ito. Nakita ko si Gabriel sa terrace, nakatanaw sa malawak na hardin. Lumapit ako sa kanya, ang puso ko ay kumakabog. Sir Gabriel, sabi ko, ang boses ko'y halos hindi marinig. May kailangan po akong itanong. Lumingon siya, ang mga mata niya ay malungkot. Ano iyon, Althea? Kung hindi ka nga talaga pwedeng magkaanak, kinuha ko ang lahat ng lakas ng loob ko para sabihin ito. Paano nangyari ang mga bata? Napakapit si Gabriel sa railing ng terrace. Ang mukha niya ay namutla. Ang bibig niya ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumabas. Nakatitig lang siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng hindi maintindihang halo ng gulat at sakit. Ang kanyang katahimikan ay sumagot sa lahat ng tanong ko. Hindi ako nakasagot sa tanong ni Althea. Ang katahimikan ko ang sumagot sa kanya. Ang bigat ng lihim na matagal ko nang itinago ay biglang bumalik. Doble ang bigat dahil ngayon, may isang babae na nagtatanong tungkol dito, na may 4 na bata na inaangkin niya na mga anak ko. Naramdaman ko ang lamig ng umaga sa terrace. Ngunit ang mas malamig pa ay ang takot na unti-unting gumagapang sa puso ko. Takot na ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa akala ko. Althea, sabi ko, ang boses ko'y mahina. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, imposible iyan. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Pero hindi na siya nangatuwiran. Tumalikod siya at pumasok sa loob. Naiwan akong mag-isa, nakatingin sa hardin, ang isip ko ay naguguluhan. Impossible. Pero si Carlo, ang batang iyon ay kamukhang-kamukha ko. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, ang porma ng kanyang ilong. Hindi ko ito maikakaila. Sa mga sumunod na araw, hindi ko mapakali. Ang mga imahe ng mga bata ay laging nasa isip ko. Ang kanilang tawanan, ang kanilang paglalaro. At ang sinabi ni Althea. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ngunit paano? Hindi ko pwedeng ipaalam kay Dad o Mom. Ang usaping ito ay napakasensitibo para sa akin at sa pamilya. Isang hapon, pumunta si Maya sa mansyon. Dinala siya ng isang pinsan ni Althea para bisitahin siya. Nakita ko siyang naglalaro sa hardin, naglilipad ng saranggola. Lumapit ako sa kanya. Hi, sabi ko, lumuhod para mapantayan siya. Tumingala siya sa akin, may bahid ng pagtataka sa mga mata. Hello po. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Naglalaro po. Pero nami-miss ko si Mama, sabi niya, may lungkot sa boses. May kung anong bumalot sa puso ko. Nandito si Mama mo. Gusto mo, kausapin natin siya. Umiling siya. Ayaw niya po. Busy siya. Napakaliit niya. Napaka-inosente. Kung totoo ang sinasabi ni Althea. Nakita ko ang isang hibla ng buhok ni Maya na nakakabit sa kanyang damit. Kinuha ko ito ng palihim.
Hindi ko alam kung bakit, pero may bahagi sa akin ang umaasa. Kinabukasan, tumawag ako kay Atty. Ramon Garcia, pinsan ko at kaibigan. Siya ang pinagkakatiwalaan kong abogado ng pamilya. Mon, kailangan ko ng tulong mo, sabi ko. Pero kailangan itong maging confidential. Walang makakaalam. Ano iyon, Gab? Tanong niya, ang boses niya ay kalmado at mapagkakatiwalaan. Alam mo namang makakaasa ka sa akin. Ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon kay Althea, ang mga bata at ang aking pagdududa. Hindi ko binanggit ang tungkol sa problema ko sa pagbubuntis. Kailangan ko ng CT test, sabi ko. Mabilis at discreet. Walang problema, Gab, sagot ni Ramon. Ipadala mo lang sa akin ang sample. Ako na ang bahala. Habang naghihintay sa resulta, sinubukan kong intindihin ang buhay ni Althea. Sa mga sumunod na araw, pinapanood ko siya mula sa malayo. Ang kanyang sipag sa paglilinis, ang kanyang pagkamahinahon sa kabila ng pagmamaliit ni Mom. Isang gabi, nakita ko siyang naglalaba sa washing machine sa labas. Maraming damit para sa maraming tao. Ang bawat kilos niya ay may pagod, ngunit mayroon ding determinasyon. Hindi ka ba napapagod? Tanong ko, lumapit sa kanya. Nagulat siya. Sanay na po ako, sir. Sir. Hindi ba, asawa mo ako, may bahid ng panunuya sa boses ko, pero may gusto rin akong malaman. Napayo ko siya. Kontrata lang po ito. May pakialam ka ba talaga sa mga batang iyon? Tanong ko. O ginagamit mo lang sila? Tumingala siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng sakit. Wala akong pakialam sa yaman mo, Sir Gabriel. Ang gusto ko lang ay ang kaligtasan ng mga anak ko. At kung ang pagiging asawa mo ang paraan para mailigtas sila, gagawin ko. Napatulala ako. Ang sinseridad sa boses niya ay hindi ko maikakaila. Hindi siya mukhang sinungaling. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong mas makilala si Althea. Tinanong ko siya tungkol sa mga anak niya, sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga hilig. Nakita ko ang ningning sa kanyang mga mata tuwing ikinukwento niya ang mga ito. Maya ay mahilig magbasa, si Carlo ay mahilig sa basketball, ang kambal ay mahilig gumuhit. May kung anong nagbago sa pakiramdam ko. Hindi na lang siya ang babaeng bigla akong pinakasalan. Hindi na lang siya ang janitress sa opisina. Siya si Althea, isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. At ang mga anak niya, bakit nga ba sila kamukha ko? Isang araw, tumunog ang telepono ko. Si Ramon. Gab, sabi niya, ang boses niya ay may bahid ng pagkabahala, ngunit mayroon din kung anong hindi ko maintindihan. May balita ako tungkol sa test. Kailangan nating magkita kaagad. Ang puso ko ay kumabog nang marinig ko ang sinabi ni Gabriel. Kailangang magkita sila ni Ramon tungkol sa test. Ano kaya ang magiging resulta? May maliit na bahagi sa akin ang umaasa na ito na ang simula ng pagtanggap niya, ng pag-unawa sa katotohanan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tahimik ang mansyon. Tanging ang tunog lang ng mga ibon ang maririnig. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Sana maging maayos ang lahat. Nang tanghali, bumalik si Gabriel. Ang mukha niya ay galit na galit, ang mga mata niya ay nag-aapoy. Dire-diretso siyang lumapit sa akin habang nagpupunas ako ng lamesa sa sala. Althea, ang boses niya ay matalim, parang yelo. Anong laro ito? Nagulat ako. Laro? Anong ibig mong sabihin, Sir Gabriel? Huwag ka nang magpanggap. Sigaw niya, inihagi sa lamesa ang isang folder. Bumukas ito at nakita ko ang isang papel na may mga nakasulat na numero at mga salitang TEA test result. Nanlaki ang mga mata ko. Kinabahan ako. Tingnan mo ito, sabi niya, halos maiyak sa galit. Negatibo. Hindi ako ang ama ng mga anak mo. Sino ka para linlangin ako? Para gamitin ang sitwasyon ko. Napayuko ako, nanginginig ang buong katawan. Hindi po ito totoo. Nagkakamali po kayo. Alam kong siya ang ama. Ang boses ko'y halos pabulong. Hindi totoo. Napahilamos siya ng mukha. May ebidensya ako, Althea. Malinaw ang nakasulat dito. Niloloko mo ako. Nagsimula akong umiyak. Hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi ako nagsisinungaling.
Alam kong si Gabriel ang ama ng mga anak ko. Ang gabing iyon malabo man pero hindi ko malilimutan ang pakiramdam. Ang mukha niya. Biglang pumasok si Don Alejandro at Senora Isabela, kasama si Ramon. Ang mga mukha nila ay seryoso. Anong nangyayari dito? Tanong ni Don Alejandro. Dad, sabi ni Gabriel, sinungaling ang babaeng ito. Sinusubukan niya akong lokohin. Hindi ako ang ama ng mga bata. Inabot niya ang resulta ng test kay Don Alejandro. Tiningnan ni Don Alejandro ang papel. Ang mga labi niya ay bahagyang umiti, tila nasisiyahan. Mabuti naman. Hindi ko na kailangang makipagkasundo sa isang manggaganso. Naramdaman ko ang paglamig ng paligid. Ang mga tingin nila ay parang dumudurog sa akin. Kaya Althea, sabi ni Senora Isabela, ang boses niya ay walang bahid ng awa. Tapos na ang kontrata. Wala ka ng silbi dito. Lumayas ka. Pero nagmakaawa ako. Ang operasyon po ni Carlo ang utang Ang usapan ay kung may koneksyon ka sa amin, Althea, sabi ni Don Alejandro, ang boses niya ay matigas. Pero wala. Ang usapan ay tapos na. Niyaya ako ng mga guard na lumabas ng mansyon. Naglakad ako, nanginginig ang mga tuhod, habang naririnig ko ang mga bulong-bulungan sa likod ko. Mga nganso, gold digger, sinungaling. Ang mundo ko ay gumuho. Wala na akong pag-asa. Paano si Carlo? Paano ang mga anak ko? Naniwala ako na ito na ang solusyon. Pero ngayon wala na akong babalikan. Naglakad ako sa labas ng gate ng Torres Heights. Umulan. Ang lamig ng ulan ay dumadampi sa aking balat, kasabay ng init ng mga luha ko. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa mundo. Pilit kong tinawagan si Nana Ileti at Ate Bing, pero hindi sila sumasagot. Malamang ay narinig na nila ang balita. Ayaw na rin nilang makipag-ugnayan sa akin. Pakiramdam ko, pati ang mga kaibigan ko ay tinalikuran na ako. Habang nakatayo ako sa gitna ng ulan, walang masilungan, biglang may humawak sa balikat ko. Napalingon ako. Si Ramon. May hawak siyang payong. Althea, sabi niya, ang boses niya ay malambot, may bahid ng pagkaawa. Alam kong masakit. Alam kong pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Pero huwag kang mag-alala. Tiningnan ko siya, nagtataka. Bakit siya nandito? Bakit siya concerned? Hayaan mo na sila, Althea, sabi niya, at inilagay ang payong sa ibabaw ko. Ang kanyang ngiti ay tila mapagkumbaba, pero may kung anong hindi ko maintindihan. May mas magandang kapalaran para sa iyo. Ang mukha ni Althea, ang kanyang mga luha, habang itinutulak siya palabas ng mansyon, ay patuloy na bumabalik sa isip ko. Ang resulta ng safety test ay malinaw. Ngunit ang pakiramdam ko ay hindi. May mali. Ramdam ko na may mali. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Ang mga salita ni Althea na hindi po ito totoo, ay patuloy na umaalingaw sa aking isip. Sino ba siya para magsabi ng ganito kung wala siyang pinanghahawakan? Bakit siya naniniwala na ako ang ama, gayong ang mundo ko ay pilit na nagsasabing imposible? Ang mga tingin ni Carlo, ang bata na kamukhang kamukha ko, ay hindi ko maalis sa aking isipan. Ang kanyang inosenteng ngiti. Ang kanyang malaking mga mata. May posibilidad ba na nagkamali ako? O nagkamali ang test? Kinabukasan, maaga akong nagmaneho papunta sa Imperial Casino. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng gulong ito. 5 taon na ang nakakaraan. Isang gabi na pilit kong binubura sa aking alaala. Pumasok ako sa loob. Walang gaanong tao. Naglakad ako papunta sa bar kung saan ako huling nakatayo bago ako nawala ng ulira. Nilibot ko ang paningin ko, umaasa na may makita akong familiar na mukha. Sa isang sulok, nakita ko si Manong Ben, isang matandang bartender na matagal nang nagtatrabaho rito. Madalas ko siyang nakakausap noong mga panahong madalas akong tumambay sa kasino. Manong Ben, bati ko. Sir Gab. Long time no see, bati niya, may ngiti sa labi. Matagal ka nang hindi nagpapakita rito. Nga po, Manong, sagot ko. May gusto lang po akong itanong. Naaalala niyo po ba yung isang gabi, siguro 5 taon na ang nakakaraan, nanalo ako sa poker tapos bigla akong nahilo. Nag-isip si Manong Ben, naaalala ko iyon, Sir Gab. Kasi hindi ka naman madalas nagkakaroon ng ganoon.
Tapos may isang babae na tumulong sa'yo. Yung cleaner yata sa kumpanya mo noon. Cleaner? Nagulat ako. Si Althea. Althea ang pangalan, sir. Dinala ka niya sa isang private room para ipahinga. Sabi niya, parang may kung anong inihalo sa inumin mo. May dumating pang ang lalaki noon, nagtatanong tungkol sa'yo, pinsan mo yata iyon. Nanlamig ang buo kong katawan. Pinsan? Sino? Si Attorney Ramon po. Naaalala ko kasi, medyo kakaiba ang kilos niya noon. Nagmamadali, pero tila may hinahanap. Saka may kausap siya sa telepono na parang inutusan niya pa na magbigay ng special drink sa iyo. Lumakas ang tibok ng puso ko. Ramon? Ang taong pinagkatiwalaan ko sa city test. Ang taong laging nagpapakita ng pag-aalala. Nagpasalamat ako kay Manong Ben at mabilis na lumabas. Nagmaneho ako papunta sa barangay Sampaguita. Gusto kong makausap si Althea. Gusto kong malaman ang lahat. Pagdating ko sa kanilang bahay, nakita ko si Nana Ileti na nagwawalis sa labas. Nag-aalangan akong lumapit. Nana Ileti, sabi ko, may paggalang sa boses. Nagulat siya. Sir Gabriel, anong ginagawa ninyo rito? Gusto ko pong kausapin si Althea, sagot ko. At gusto ko pong malaman ang katotohanan. Napabuntong hininga si Nana Ileti. Kahit naman anong sabihin mo, sir, hindi na maniniwala si Althea. Sobra ang sakit na dinulot mo sa kanya. Alam ko po, sabi ko, may pagsisisi sa boses. Pero hindi ako makakatulog hanggat hindi ko nalalaman ang lahat. Ang sabi niya, ako ang ama ng mga bata. At nakita ko si Carlo, may hawig talaga siya sa akin. Tumingin sa akin si Nana Ileti. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Si Aling Tie, sir, isang napakabuting ina. Handang magpakamatay para sa mga anak niya. Alam ko, dahil ako ang kasama niya noong ipinanganak niya ang mga iyon. Hindi siya nagsisinungaling. Sinimulan niyang ikwento sa akin ang lahat. Ang paghihirap ni Althea sa pagpapalaki sa mga bata ng mag-isa. Ang mga gabing umiiyak siya dahil wala siyang pambili ng gatas. Ang kanyang dedikasyon. Hindi ko alam kung anong nangyari noong gabing iyon, sir, sabi ni Nana Ileti. Pero ang alam ko, kahit anong problema mo sa katawan, ang mga batang iyan ay galing sa dugo mo. Makikita mo sa kanila. Pagkatapos, pumunta ako sa isang lumang pawn shop malapit sa kasino. Naaalala ko na may tisi doon noon. Wala akong mawawala kung susubukan ko. Nakausap ko ang may-ari ng pawn shop. Buti na lang at kilala niya ako. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon at sa awa niya, pumayag siyang tingnan ang mga lumang footage. Matagal na iyon, Sir Gab, sabi ng may-ari. Pero sige, tingnan natin. Habang naghihintay, naramdaman ko ang kaba. Ito na ba ang magbubunyag ng katotohanan? Pagkatapos ng ilang oras, tinawag ako ng may-ari. Sir Gab, may nakita ako, sabi niya, tinuro ang isang malabong screen. Tingnan niyo po ito. Sa screen, nakita ko ang isang mabilis na sequence. Ako, papasok sa kasino. Isang lalaki, nakatingin sa akin, may hawak na maliit na bote. Ako, umiinom. Tapos, lumabo ang paningin ko. At pagkatapos nakita ko si Althea, inaakay ako. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. At pagkatapos, isang mukha ang lumitaw sa screen, papalapit sa akin, habang inaakay ako ni Althea. Ang mukhang iyon ay hindi ko malilimutan. Ito ay si Attorney Ramon Garcia. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, tila nagmamadali, at sa huling frame may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi ko maintindihan noon, pero ngayon ay malinaw. Isang ngiting puno ng panlilinlang. Ang pag-ulan noong gabing iyon ay tila sumasalamin sa bigat ng aking damdamin. Ang payong ni Ramon ay hindi sapat para protektahan ako sa lamig na bumabalot sa aking puso. Ang mga salita niya na, may mas magandang kapalaran para sa'yo, ay tila lason na unti-unting kumakalat. May kakaiba sa mga mata niya, sa ngiti niya, na hindi ko maintindihan. Isang bagay na hindi maganda. Sa mga sumunod na araw, bumalik ako sa paglilinis sa iba't ibang tahanan para kumita. Kahit masakit, kailangan kong lumaban para sa mga anak ko. Ang isip ko ay patuloy na bumabalik sa gabi sa kasino. May mali doon. Alam ko na may mali.
Isang hapon, habang naglilinis ako sa isang bahay, nakasalubong ko ang isang matandang babae na dating katrabaho ko sa kasino. Si Manang Loida. Aling T. Kamusta ka na? Bati niya, may ngiti sa labi. Ayos lang po, Manang. Kayo po, sagot ko. Okay lang din, alam mo ba, madalas kong maalala yung isang gabi noon, yung may big shot na lalaking hinilo sa inumin niya. Buti na lang tinulungan mo siya, muntik na siyang magulo ng isang lalaki. Nanlaki ang mga mata ko. Anong nangyari po? Sino po yung lalaking gustong gumulo sa kanya? Ay, hindi ko nakita ng malinaw ang mukha, pero may kasama siyang lalaki. Pinsan yata niya. Tapos, parang inutusan niya pa yung bartender na lagyan ng kung ano ang inumin ng kasama niya. Sabi niya, para maging mas masaya ang gabi niya. Kakaiba ang ngiti niya noon. Maliwanag ang boses ni Manang Loida, ngunit sa pandinig ko, ito ay parang bombang sumabog. Ang mga detalye ay nag-ugnay. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ni Gabriel, ang pinsan niya. Si Ramon. Biglang may nagring sa pinto. Binuksan ko ito at doon ko nakita si Gabriel. Ang mukha niya ay seryoso at sa mga kamay niya ay may hawak siyang tablet. Althea, sabi niya, ang boses niya ay may bahid ng pagmamadali. Kailangan nating mag-usap. Dinala niya ako sa isang sulok at ipinakita niya sa akin ang isang malabong video mula sa tablet niya. Ang video mula sa pawn shop na pinuntahan niya. Tingnan mo ito, sabi niya, itinuro ang screen. Ako ito. At nakikita mo ba yung lalaking ito, Althea? Yung naglagay ng kung ano sa inumin ko. Nanginig ang kamay ko. Ang mukha sa screen ay malabo, ngunit ang porma ng katawan, ang paraan ng pagtawa. Siya si Ramon, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at galit. Siya ang naglagay ng kung ano sa inumin ko. At siya rin ang nagbigay sa akin ng ICT test result na negatibo ang resulta. Tumingin ako kay Gabriel, ang mga mata ko ay puno ng luha. Sinabi ko na nga po. Hindi ako nagsisinungaling. Alam kong kayo ang ama. Pero bakit? Bakit niya ginawa ito? Hindi ko alam, Althea, sabi niya, napahilamos sa mukha. Pero may mali. At kailangan nating malaman ang katotohanan. Ikinuwento ko sa kanya ang sinabi ni Manang Loida. Ang pagdududa ko kay Ramon ay naging isang malaking kumpirmasyon. Ang kanyang kipagtulong ay isang lason. Ang kanyang ngiti ay nakakilabot. Gusto niyang sirain ako, sabi ni Gabriel, ang mga kamao niya ay nakakuyom. Gusto niyang agawin ang kumpanya kay Dad. At ginamit niya tayo, Althea. Ginamit niya tayo para sa kanyang masamang balak. Sa sandaling iyon, ang galit ko ay mas matindi kaysa sa sakit. Galit para sa mga anak ko, para sa aking reputasyon, para sa paglalaro niya sa aming buhay. Anong gagawin natin, tanong ko. Tumingin si Gabriel sa akin. Sa mga mata niya, nakita ko ang determinasyon. Hindi na siya ang mayabang na Gabriel na nakilala ko noon. Siya ngayon ay isang lalaking nasaktan pero handang lumaban. Kailangan nating hanapin ang katotohanan, sabi niya. Lahat ng ebidensya. Kailangan nating ilantad si Ramon. Nagkasundo kami. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Magkasama kami. Biglang nagring ang cellphone ko. Isang unknown number. Nag-aalangan akong sagutin. Hello, sabi ko. Walang nagsalita. Bigla, may dumating na text message. Binuksan ko ito. Isang larawan ni Ramon nakangisi. At sa ilalim ng larawan, isang naka-attach na file. Binuksan ko ang file. Ito ay isang kopya ng safety test result. At sa ilalim ng key result, malaki at pulang-pula ang nakasulat, DKG Father. Nanigas ako. Napakapit ako sa braso ni Gabriel. Anong nangyari? Tanong niya. Ipinakita ko sa kanya ang cellphone ko. Ang mukha ni Gabriel ay namutla. Ang pagkabigla at galit ay unti-unting naging desperasyon. Ang aming pag-asa ay tila nawala na naman. Nanginginig ang kamay ni Althea nang ipakita niya sa akin ang text message. Ang larawan ni Ramon, ang nakangising mukha niya, at ang result na muling nagsasabing TDT Father. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Ang galit na nararamdaman ko kay Ramon ay umapaw.
Hindi sapat ang pagsira niya sa reputasyon ko, ngayon ay gusto niya pang sirain ang natitira kong pag-asa. Paano, bulong ko, hindi makapaniwala. Paano niya nagawa ito? Niloko niya ako. Sabi ko na nga po, Sir Gabriel, may mali sa kanya, ani Althea. Ang boses niya ay puno ng takot, ngunit may bahid na rin ang determinasyon. Kinikilabutan ako sa ngiti niya noon sa ulan. Alam kong hindi siya mapagkakatiwalaan. Napahilamos ako sa mukha. Kailangan kong kumalma. Ito ang pinakamahalagang laban ng buhay ko. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Althea at sa mga bata. Kailangan nating kumuha ng bagong fit test, sabi ko, tumayo ako. Hindi sa kanya. Sa isang independent laboratory. Ngayon din ni. Magkasama kaming nagpunta sa isang sikat at mapagkakatiwalaang laboratory sa Makati. Paliwanag ko sa kanila ang sitwasyon na kailangan namin ng kumpirmasyon at na ang nakaraang resulta ay kaduda-duda. Kinuha nila ang sample ko at ng isang bata. Habang naghihintay, sinubukan kong tawagan si Ramon. Hindi siya sumasagot. Alam kong tumatakas siya. Kailangan nating malaman ang motibo ni Ramon, sabi ko kay Althea. Bakit niya ginagawa ito? Gusto niyang kunin ang kumpanya niyo, Sir Gabriel, sabi ni Althea. Narinig ko si Manang Loida na sinasabi niya na may usapan si Ramon at isang bartender noon sa kasino. Sinabi daw ni Ramon na inutusan niya ang bartender na lagyan ng special drink ang inumin mo. Lumaki ang mga mata ko. Anong special drink? Hindi ko po alam, sagot niya. Pero sinabi ni Manang Loida na gusto daw ni Ramon na mag-enjoy ka ng sobra sa gabing iyon. Ang mga piraso ay unti-unting nabuo sa isip ko. Ang pagkalito ko noong gabing iyon, ang kawalan ko ng alaala, ang mga salita ni Ramon na parang ipag-aalala noon, at ngayon ang peking fit test. Siya ang mastermind. Kailangan kong hanapin ang ebidensya sa opisina niya, sabi ko. Maaaring may itinago siya doon. Nagmaneho ako pabalik sa Del Rosario Industries. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Pumasok ako sa opisina ni Ramon. Wala siya doon. Sinimulan kong halughugin ang mga drawers niya, ang kanyang computer. At doon ko nakita. Sa ilalim ng kanyang desk, sa isang nakatagong kompartimento, may isang flash drive. Isinaksak ko ito sa computer ko. Nandyan ang lahat. Mga dokumento ng transaksyon, mga emails, at mga recordings. Ang mga plano ni Ramon para ilipat ang mga shares ng kumpanya sa kanyang pangalan. Ang mga tawag niya sa isang contact person sa laboratory para dayain ang fit test. At ang pinakamasakit sa lahat, ang recording ng tawag niya sa bartender sa Imperial Casino, kung saan inutusan niya itong lagyan ng gamot ang inumin ko para magka-amnesia ako at maging vulnerable. Ang galit ko ay sumabog. Napasuntok ako sa lamesa. Linoko niya ako. Ginawa niya akong tanga. Ginamit niya ang problema ko sa pagbubuntis para pagdudahan ko si Althea. Maya-maya, tumawag ang laboratory. Kinabahan ako. Sinagot ko. Sir Del Rosario, sabi ng babae sa kabilang linya. Narito na po ang resulta ng inyong fit test. Nanginginig ang kamay ko. Ano po ang resulta? Positibo po, sir, sabi niya. Kayo po ang ama ng bata. Nakahinga ako ng malalim. Isang malaking bato ang nabuhat sa dibdib ko. Ito na. Ito ang katotohanan. Tumulo ang luha sa mata ko, luha ng ginhawa at pasasalamat. Agad akong tumawag kay Althea. Althea. Positibo. Ako ang ama. Hindi tayo niloko ng tadhana. Niloko lang tayo ni Ramon. Narinig ko ang pag-iyak niya sa kabilang linya, luha ng kaligayahan. Sabi ko na nga po. Alam ko po. Pagkatapos, agad akong tumawag sa pulis. Inihanda ko ang lahat ng ebidensya. Si Ramon ay hindi na makakatakas. Habang naghihintay sa pulis, nakita ko ang isang news alert sa cellphone ko. Si Ramon nasa airport. Sinusubukan niyang umalis ng bansa. Ngunit bago pa man niya maisara ang kanyang cellphone, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Gab. Ang boses niya ay gulat, puno ng galit. Alam ko nang nakita mo ang lahat. Pero hinding-hindi mo ako mapipigilan. Kung pipilitin mo akong hulihin, sisiguraduhin kong malalantad ang lahat ng baho ng pamilya Del Rosario. Pati na ang problema mo sa pagbubuntis.
Malalaman ng buong mundo na hindi ka tunay na lalaki. Pinutol niya ang tawag. Nanlamig ako. Ang banta niya ay hindi biro. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na ako natatakot. Hindi na ako susuko. Hindi na ako magpapalamang. Ito ang laban ko. Laban para sa pamilya ko. Ang banta ni Ramon ay umalingaw sa hangin, kasabay ng tunog ng pag-iyak ni Gabriel sa kabilang linya. Ang takot na nararamdaman ko ay doble, hindi lang para sa amin, kundi para sa kanya. Ang lihim na matagal niyang kinimkim ay ngayon ay nasa kamay na ng kaaway. Gab, sabi ko, ang boses ko'y nanginginig. Huwag kang mag-alala. Magkasama tayo. Pumasok kami sa mansyon. Nakita namin si Don Alejandro at Senora Isabela na nakaupo sa sala, seryoso ang mga mukha. Mukhang narinig na nila ang balita tungkol kay Ramon. Anong nangyayari, Gabriel? Tanong ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabahala. Nagkakasundo ba kayo ng pinsan mo? Tumingin sa akin si Gabriel. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ang pag-aalangan. Alam kong mahirap para sa kanya ang gawin ito. Dad, Mom, nagsimula si Gabriel, huminga ng malalim. May kailangan po akong aminin. Umupo kami sa harap nila. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang kamay ni Gabriel, nagbibigay suporta. Hindi po totoo ang fifth result na ipinakita ko sa inyo noong una, sabi ni Gabriel. Ito po ang totoo. Inabot niya ang bagong fifth result. Ako po ang ama ng mga anak ni Althea. Nagulantang si Don Alejandro at Senora Isabela. Ang mga mata ni Senora Isabela ay nanlaki at nagsimula siyang umiyak. Anak, bulong ni Senora Isabela, ang kanyang boses ay basag. Paano? Paano nangyari ito? Hindi ba hindi ka pwedeng magkaanak? Ito na. Ang pinakamalalim na sugat ni Gabriel ay nalantad. Nakita ko ang sakit sa mukha niya. Matagal ko na pong problema iyon, Mom, sabi ni Gabriel, ang boses niya ay nanginginig. Kaya nga po nagduda ako kay Althea. Pero niloko ako ni Ramon. Pinlano niya ang lahat, Dad. Ang gabi sa kasino, ang pagbibigay ng gamot sa inumin ko, para mawalan ako ng malay at masira ang reputasyon ko. Ginawa niya ang lahat para pagdudahan ko si Althea at kunin niya ang kumpanya. Nagulat si Don Alejandro. Tumingin siya kay Ramon. Impossible. May ebidensya po ako, Dad, sabi ni Gabriel. Nakuha ko sa opisina niya. Mga dokumento, recordings. Gusto niya pong nakawin ang lahat ng pinaghirapan niyo. Biglang tumayo si Senora Isabela, lumapit kay Gabriel at niyakap siya ng mahigpit. Anak ko. Sorry. Sorry sa lahat. Napakapit ako kay Gabriel, ang mga mata ko ay puno ng luha. Sa wakas, nalaman na nila ang katotohanan. Ngunit ang sakit sa mukha ni Senora Isabela ay hindi ko kayang tingnan. Althea, sabi ko, hinawakan ko ang kamay niya. Kahit anong mangyari, ang mga bata ang nag-ugnay sa atin. At sila ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Sabi ko na nga po, Gab, bulong ko, ang luha ko'y dumadaloy sa pisngi. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko kayo niloloko. Mahal ko kayo, kayo at ang mga anak natin. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may kumatok sa pintuan. Ang mga pulis. Narito po kami para arestuhin si Attorney Ramon Garcia, sabi ng isang opisyal. May warrant of arrest na po para sa kanya. Maya-maya, inilabas na si Ramon mula sa isang kwarto sa mansyon. Ang mukha niya ay galit na galit at may bahid ng pagtatangka na lumaban. Mga traidor, sigaw ni Ramon habang inaakay siya palabas. Gab, hindi ka kailanman magiging tunay na lalaki. Wala kang kwenta. Althea, manggagamit ka. Wala kang pera, wala kang pamilya. Gold digger. Ang mga salita niya ay parang latigo na humahampas sa akin. Napapikit ako. Tantanan mo na, sigaw ni Gabriel, galit na galit. Huwag mong idamay ang pamilya ko. Hinawakan ako ni Gabriel, hinila ako palapit sa kanya. Huwag kang makinig sa kanya, Althea. Walang katotohanan ang mga sinasabi niya. Inilabas na si Ramon. Naiwan kaming nakatulala sa isa't isa. Ang tensyon sa loob ng mansyon ay napakabigat. Tumingin si Don Alejandro sa amin, ang mukha niya ay seryoso. Gabriel, Althea, sabi niya, kailangan ninyong lumayo muna sa mansyon.
Hanggat hindi pa namin naaayos ang lahat ng gulong ito. Kailangan naming ayusin ang reputasyon ng pamilya at kumpanya. Bibigyan ko kayo ng lugar na matitirahan. Pero sa ngayon, kailangan ninyong umalis. Tumingin ako kay Gabriel. Hindi kami nag-iisa. Ngayon, mayroon na kaming isa't isa, at ang aming mga anak. Kahit na itinataboy kami, ang aming pamilya ay buo. Kahit sa gitna ng kaguluhan, nararamdaman ko ang kapayapaan. Ang pagpapatalsik namin sa Torres Heights ay masarap sa pakiramdam kaysa sa akala ko. Hindi na ako nakaramdam ng pagkapahiya, kundi ginhawa. Sa wakas, malaya na kami sa mga anino at pagpapanggap. Ito na ang tunay na buhay. Ang buhay ko kasama si Althea at ang mga bata. Dinala kami ni Dad sa isang simpleng apartment unit sa bandang Quezon City. Malayo sa Torres Heights, malayo sa mga mata ng mga tsismosa, pero malapit sa barangay Sampaguita. Doon namin sinimulan ang aming bagong kabanata. Ang unang gabi namin doon ay puno ng kaligayahan. Nagkwentuhan kami ni Althea habang pinapanood ang mga bata na naglalaro sa sala. Sina Maya, Carlo, Sofia at Luis ang mga anak ko. Ang mga anak namin. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tahimik ang apartment. Nakita ko si Althea na naghahanda ng almusal. Isang simpleng sinangag at pritong itlog, pero mas masarap kaysa sa mga pagkain sa mansyon. Good morning, Gab, bati niya, may ngiti sa labi. Good morning, Althea, sagot ko. Ano nang ginagawa mo? Naghahanda ng almusal. Tara, tulungan mo ako. Nagtulungan kami sa kusina. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naghiwa ako ng sibuyas. Napapikit ako sa anghang at natawa si Althea. Ang simpleng gawain na ito ay nagbigay sa akin ng kakaibang kasiyahan. Pagkatapos ng almusal, nagpresenta akong maghugas ng plato. Kaya ko na po iyan, Gab, sabi ni Althea. Hindi, sabi ko, gusto kong tumulong. Ngayon na tayo nakatira sa iisang bubong, kailangan nating magtulungan. Nag-umpisa akong maghugas at tinuruan ako ni Althea kung paano. Ang pakiramdam ng maligamam na tubig sa aking mga kamay, ang amoy ng sabon, ang bawat detalye ay nagbibigay sa akin ng panibagong pagpapahalaga sa buhay. Hindi na ako ang sihi na nakaupo sa opisina. Ako na si Gab, ang asawa at ama. Isang araw, kailangan kong kunin ang mga bata sa school. Naglakad ako, hawak ang kamay ni na Carlo at Sofia, habang sina Maya at Luis ay nasa tabi namin. Ang ibang magulang ay nakatingin sa akin, nagtataka. Marahil ay nakilala nila ako. Ngunit wala na akong pakialam. Masaya ako. Mas masaya ako ngayon kaysa noong mayaman ako at walang pamilya. Papa, gusto kong mag-basketball mamaya, sabi ni Carlo. Sige, anak, sabi ko. Pero kailangan nating mag-aral muna. Ang pagiging ama ay hindi madali. Kailangan kong maging pasensyoso, maging maunawain at maging malakas para sa kanila. Ngunit ang bawat sandali kasama sila ay napakahalaga. Isang gabi, dumalaw sina Nana Eleti at Ate Bing. Nagulat sila nang makita nila ako sa kusina, nagluluto ng adobo. Sir Gabriel, sabi ni Nana Eleti, hindi makapaniwala. Iyan ba talaga ang nagluluto? Natawa ako. Nanay, kailangan kong matuto eh. Aba, Aling Tie, sabi ni Ate Bing, kinurot ang braso ni Althea. Mukhang masaya ka ngayon, ah. Ngumiti si Althea. Masaya talaga ako, ate. Kinagabihan, habang tulog na ang lahat, kausap ko si Althea. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa Del Rosario Industries, sabi ko. Pero masaya ako rito. Kasama kayo. Ako rin, Gab, sabi niya, sumandal sa balikat ko. Pakiramdam ko, ito ang tunay nating tahanan. Pero may isang bagay pa rin ang bumabagabag sa akin. Ang problema ko sa pagbubuntis. Kahit na may mga anak na kami, gusto kong malaman kung may pag-asa pa para sa akin. Kinabukasan, pumunta ako sa isang sikat na fertility clinic. Nagpatingin ako sa isang espesyalista. Ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon, ang problema ko, at ang nangyari sa kasino. Maingat na nakinig ang doktor. Sir Del Rosario, naiintindihan ko po ang sitwasyon ninyo. Ang pagiging sterile ay isang malaking hamon sa mga lalaki. Napakaliit ng pag-asa. Ngunit gusto kong marinig ang katotohanan. Based sa records ninyo, may problema po talaga kayo, sabi ng doktor.
Mababa ang sperm count ninyo at mahina ang motility. Ngunit hindi po ito imposible. May mga kaso po na ang mga gamot o mga stressor ay maaaring pansamantalang magpabago sa sperm production. Napakapit ako sa upuan. Posible po na ang substance na inilagay sa inumin ninyo noon ay pansamantalang nagpataas ng inyong fertility o nag-activate ng mga reproductive cells na normally ay inactive, patuloy ng doktor. Maaaring isa itong bihirang kaso, sir. At kung totoo nga po ang sinasabi ninyo na nilagyan kayo ng gamot, malaking factor po iyon. Hindi ako sterile. Hindi ako ganap na kulang. May pag-asa. Isang napakaliit na pag-asa, pero pag-asa pa rin. Para akong nabunutan ng tinik. Ang aking pinakamalalim na takot ay hindi naganap na katotohanan. Paglabas ko ng klinik, nakita ko ang isang text message mula kay Don Alejandro. Gabriel, nakasulat sa text. Kailangan kang bumalik sa kumpanya. Nagkakagulo ang lahat dahil kay Ramon. Masyado siyang maraming sinira. Kailangan kita. Napatigil ako. Ang aking bagong buhay. Ang aking pamilya. Ngunit ang Del Rosario Industries ang kumpanya na pinaghirapan ng aking ama. Kailangan kong bumalik. Ngunit paano si Althea at ang mga bata? Si Dad ay hindi pa rin sila binabanggit. Ang text message ni Don Alejandro kay Gabriel ay nagbigay ng kaba sa akin. Alam kong kailangan si Gabriel sa kumpanya. Ngunit ang pagbalik niya sa mundo ng mga Del Rosario ay nangangahulugan din ng muling pagharap sa kanilang paghamak. Handa na ba kami? Handa na ba ako? Kailangan kong bumalik, Althea, sabi ni Gabriel, ang mga mata niya ay nag-aalangan. Maraming problema ang iniwan ni Ramon sa kumpanya. Hindi ko pwedeng pabayaan si Dad. Alam ko, Gab, sagot ko. Magkasama tayo. Hindi ka nag-iisa. Kinabukasan, bumalik si Gabriel sa Del Rosario Industries. Ang pagkawala niya ay nagdulot ng malaking pinsala sa kumpanya. Ang mga balita tungkol kay Ramon ay kumalat at ang reputasyon ng Del Rosario ay nasira. Ngunit si Gabriel ay nagpakita ng kanyang tunay na kakayahan. Araw-araw, abala siya sa pag-aayos ng mga gusot na iniwan ni Ramon. Nakita ko ang kanyang dedikasyon, ang kanyang talino. Hindi na siya ang dating Gabriel na nakakulong sa anino ng kanyang ama. Siya ay si Gabriel Del Rosario, ang CEO na may paninindigan. Isang gabi, dumating si Gabriel sa bahay na pagod na pagod. Pero may ngiti sa labi niya. Althea, sabi niya, may plano ako. Gusto kong ipakilala ka sa lahat. Hindi bilang contract wife, kundi bilang asawa ko. At ang mga bata bilang mga anak ko. Kinabahan ako. Sigurado ka, Gab? Paano ang magulang mo? Walang makakapigil sa akin, Althea, sabi niya, hinawakan ang kamay ko. Kayo ang pamilya ko. Naisip ni Gabriel na magdaos ng isang charity event para sa mga batang nangangailangan sa ilalim ng Del Rosario Foundation. Ito ay magandang paraan para maipakita sa publiko ang bagong mukha ng Del Rosario at para maipakilala kami sa isang maayos na paraan. Sa araw ng event, kinakabahan ako. Isinuot ko ang simpleng cocktail dress na binili ni Gabriel para sa akin. Ang mga bata ay nakasuot ng malilinis na damit. Mama, bakit tayo pupunta doon? Tanong ni Maya. Para ipakita sa lahat na may pamilya na tayo, sagot ko, pilit mumiti. Pagdating namin sa venue, puno ito ng mga taong may matataas na posisyon sa lipunan. Nakita ko si Senora Isabela at Don Alejandro. Napatingin sila sa amin. Ang mukha ni Senora Isabela ay nanigas. Ngunit naglakad si Gabriel nang may kumpiyansa, hawak ang kamay ko. Ladies and gentlemen, sabi ni Gabriel sa mikropono. Salamat sa pagdalo ninyo sa aming charity event ngayon, gusto kong ipakilala sa inyo ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang aking asawa, si Althea Ramos del Rosario, at ang aming mga anak, sina Maya, Carlo, Sofia, at Luis. Narinig ko ang bulungan sa paligid. Ang mga tingin ng pagkabigla, pagtataka, at paghamak. Ngunit hindi ko ito pinansin. Ang nakita ko lang ay ang ngiti ni Gabriel, ang mga kamay ng mga anak ko na nakahawak sa akin. Nagsimula ang event, naglakad kami ni Gabriel, nilalapitan ang mga bisita, nakikipag-usap. Ngunit ang mga mata ni Senora Isabela ay patuloy na nakatingin sa akin. Isang oras pagkatapos, nakita ko si Senora Isabela na lumapit sa akin. Kinabahan ako.
Althea, sabi niya, ang boses niya ay malambot, hindi ko inaasahan. Alam kong marami akong kasalanan sa'yo. Humihingi ako ng tawad. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala. Nakikita ko, patuloy niya, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Masaya si Gabriel sa'yo. At ang mga apo ko napakasisipag at napakabubuti nila. Hindi ko nahahayaang may makapaghiwalay sa inyo. Niyakap niya ako. Niyakap ko rin siya pabalik. Ang lamig na matagal kong naramdaman mula sa kanya ay nawala. Sa wakas, tinanggap niya ako. Dumating din si Don Alejandro. Tumingin siya sa akin. Althea, sabi niya. Nagkamali ako sa'yo. Akala ko, pera lang ang habol mo. Pero ipinakita mo sa akin na ang tunay na yaman ay nasa pamilya. Salamat sa pagiging matatag mo. Sir D. Hindi ako makapagsalita, halos maiyak ako. Wala nang sir. Dad na lang, sabi niya, umiti. Maligayang pagdating sa pamilya, Althea. Kinagabihan, habang kumakain kami sa isang pribadong silid, kasama ang buong pamilya del Rosario at ang mga bata, naramdaman ko ang kapayapaan. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng luha, ay nagbunga. Gabriel, Althea, sabi ni Don Alejandro, kumuha ng kanyang baso. Alam kong contract marriage ang nagsimula nito. Pero ngayon, gusto kong magkaroon kayo ng tunay na kasal. Isang kasal na pagpapatunay sa inyong pagmamahalan. Payag ba kayo? Tumingin ako kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Niyakap niya ako ng mahigpit. Dad, sabi niya. Maraming salamat po. Ang luha ko ay umagos. Ito na. Ito ang pangarap ko. Hindi lang isang asawa at mga anak, kundi isang pamilya na tanggap ako. Isang pamilya na mahal ako. Ang araw ng kasal. Ang araw na matagal ko nang pinangarap, ngunit hindi ko inaasahan na mangyayari sa ganitong paraan. Hindi na ito isang kontrata, kundi isang pangako. Pangako ng pagmamahalan, pagtitiwala at pamilya. Nakasuot ako ng isang simpleng puting bestida, ngunit pakiramdam ko ay ako ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Si Nanay Letty at Ate Bing ang nag-ayos sa akin, ang mga mata nila ay puno ng luha ng kaligayahan. Para kang reyna, Aling Tie, sabi ni Nanay Letty, pinahiran ang luha sa pisngi ko. Masaya ako para sa'yo, Bes, ani Ate Bing, niyakap ako ng mahigpit. Sa wakas, nahanap mo na ang tunay mong kaligayahan. Habang naglalakad ako papunta sa altar, hawak ang braso ni Don Alejandro, nakita ko si Gabriel. Nakatayo siya doon, nakangiti, ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal. Sa likod niya, nakita ko ang aming mga anak, nakasuot ng malilinis na damit, nakangiti rin. Sina Maya, Carlo, Sofia at Luis. Ang mga bunga ng isang gabi na puno ng misteryo, ngunit ngayon ay simbolo ng aming pag-asa. Nang makarating ako sa harap ni Gabriel, hinawakan niya ang kamay ko. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Althea, nagsimula si Gabriel, ang boses niya ay nanginginig. Hindi ko akalain na makikita ko ang araw na ito. Noong una kitang makilala, puno ako ng pagdududa, pagkalito at takot. Takot na harapin ang katotohanan. Takot na aminin ang sarili kong kahinaan. Pero dumating ka at binago mo ang lahat. Napakapit ako sa kamay niya. Tinuruan mo akong magmahal, patuloy niya, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Tinuruan mo akong lumaban. Tinuruan mo akong maging ama. At higit sa lahat, tinuruan mo akong tanggapin ang sarili ko. Salamat, Althea. Pangako, mamahalin kita hanggang sa dulo ng aking buhay, ikaw at ang mga anak natin. Umiti ako, tumulo rin ang luha sa aking mga mata. Gabriel, sabi ko, ikaw ang nagturo sa akin na lumaban. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Hindi ko kailangan ng yaman, Gab. Ang kailangan ko ay ikaw at ang mga anak natin. Ang pamilya natin. At sa kapangyarihan na ibinigay sa akin, idinedeklara ko kayong mag-asawa, sabi ng pari. Naghalikan kami. Ang halik na iyon ay puno ng pangako. Pangako ng walang hanggang pag-ibig. Sa reception, nag-toast si Don Alejandro. Sa inyo, Gabriel at Althea. Nagkamali ako sa inyo. Pero ngayon, nakikita ko na ang tunay na yaman ng isang pamilya. Hindi ito ang mga gusali o mga kumpanya, kundi ang pagmamahalan, pagtitiwala at pagtanggap sa isa't isa.
Maligayang pagdating sa pamilya, Althea. At sa aking mga apo, mahal na mahal ko kayo. Niyakap ako ni Senora Isabela. Mahal na mahal ka namin, anak, sabi niya. Ang pakiramdam ng pagmamahal at pagtanggap ay umapaw sa akin. Ang mga problema ko sa pagbubuntis ay hindi na balakid. Ang mga anak namin ay sapat na. At ang posibilidad na magkaroon kami ng isa pa sa hinaharap, tulad ng sinabi ng doktor, ay isang maliit na kagalakan na inaasam-asam ko. Pagkalipas ng ilang taon, ang buhay namin ay puno ng pagmamahalan at kagalakan. Si Ramon ay nakakulong at ang Del Rosario Industries ay bumalik sa dati nitong kalagayan, mas matatag kaysa dati. Isang araw, habang naglalaro kami sa parke, kasama ang aming 4 na anak at isang maliit na sanggol sa kandungan ni Althea, si Gabriela, ang aming ika-5 anak, ang aming himala, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Si Gabriela ay aming sariling dugo, isang patunay na ang pag-ibig ay talagang makakahanap ng paraan. Ngunit kahit wala siya, ang pagmamahal ko sa aming 4 na anak ay sapat na. Nakahiga si Althea sa damuhan, nakatingin sa akin, ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal. Si Maya ay nagbabasa sa ilalim ng puno. Si Carlo ay naglalaro ng basketball kasama ang ibang bata. Ang kambal ay gumuguhit sa buhangin. Ang ganda ng buhay natin, Gab, sabi ni Althea. Althea, sagot ko, hinawakan ang kamay niya. Salamat sa'yo. Salamat sa lahat. Ang kwento namin ay nagsimula sa isang kontrata, sa isang kasinungalingan, sa isang gabi na puno ng misteryo. Ngunit nagtapos ito sa pagmamahalan, katotohanan, at isang pamilya na binuo hindi lang ng dugo, kundi ng puso. Ang halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang yaman o posisyon, kundi sa kanyang puso, sa kanyang kakayahang magmahal, at sa kanyang pagiging tapat sa mga pinapahalagahan niya. At sa wakas, natagpuan ni Althea ang kanyang tunay na tahanan, hindi sa isang mansyon, kundi sa puso ng isang pamilyang kanyang binuo at minahal.